Dahil nitong mga nakaraang araw, palaging ginugulo ni Sydney ang isip ko. Nakalimutan kong meeting namin ni Sir Travis with that anonymous person na kailangan kong interviewin. Until na wala pa rin akong idea kung sinong lalaking yon. At kung makikilala ko man siya, hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Ni hindi ako nakapag-background check sa taong yon para magkaroon ng idea kung anong klaseng tao siya. Kaninang umaga nga, naka-receive ako ng message mula kay Sir Travis para ipaalala sa akin ang meeting na yon with that person. Susunduin niya raw ako sa bahay bandang 6:00 ng gabi. Nagulat pa ako dahil nakalimutan ko yon. Isa pa, dapat pahinga ko pa ngayon dahil linggo pa lang kaya dapat may additional lang sahod ko. Kaninang tanghali naman, umalis si Sydney at malamang makikipagkita na naman siya kay Tom. Palagi na lang siya nakikipagkita sa lalaking yun. At kapag nandito naman sa bahay, malimit siya sa silid o kaya naman sa terrace habang kaharap ang laptop niya na parang hangin kami sa isa't isa. Dahil gusto ko ring umalis ng bahay, maaga pa lang nag-ayos na ako. Simpleng floral dress na hanggang tuhod ang suot ko at hinayaang nakalugay ang buhok ko. Pakiramdam ko kasi nalulunod ako sa tuwing kami lang dalawa ni Sydney sa bahay. Hindi ako mapakali na para bang merong bumubulong sa akin na kausapin ko siya. Lumabas ako ng silid ko, hawak ang color cream porch. Inayos kong buhok ko at inipit yung sa likod ng tenga ko. Habang pababa ako ng hagdan, bahagya ako nagulat nang makita ko si Sydney na nasa baba habang seryoso nakatingin sa akin. Bigla akong kinabahan na animoy may mga dagang nagtakbuhan sa dibdib ko. Parang bumagal ang lahat sa paligid ko dahil sa paraan ng mga tingin niya sa akin. Hindi ako umimik habang pababa pero nasa kanya pa rin ang mga mata ko at ganun din siya sa akin. Hanggang makababa ako. Nakita kong pagkurap niya. Why you're why you're dressed up? Kinalma ko sarili ko sa kakaibang pakaramdam na nabuhay sa loob ko dahil sa mga tingin niya. Bakit? Ikaw lang ba dapat na pwedeng lumabas at makapag-date? Balik na tanong ko. Siyempre dapat ako din. Dagdag ko pa. Kumunot ang noo ni Sydney. Date? Makikipag-date ka at kanino naman? Hindi na itagong pagkagulat sa boses niya. Ngumiti ako sa kanya. Secret, basta I have a date tonight. Kunwaring excited kong sabi. Hindi mo man lang ba sasabihan na mag-enjoy? Nasulitin ang gabi with him? Or any message? Sabi ko na para bang iniinggit siya. Ngumisi si Sydney. Inilagay niyang kamay sa bulsa ng pants na suot. Okay, enjoy the night, Aubrey. Nakangiting aniya sa naglakad na palayo. Kumunit ang nuukot na pasinghap. Hindi man lang ba niya ako pipigilan? Wait, bakit ko nga ba sinasabi sa kanya na may date ako na para bang pinagsasalos ko siya? Hays, nagpapadyak ako at inis na binalingan si Sydney. Inirapan ko pa siya. Wala man lang ba siyang sasabihin sa akin? Maigi naman at sakto nakarinig ako ng doorbell mula sa labas at alam kong si Sir Travis na yon. Muli kong binalingan ang pinanggalingan ni Sydney na bakas ang inis sa muka bago padabog na lumabas ng bahay. Hindi nga ako nagkamali dahil si Sir Travis nga yon. Good evening, Sir Travis. Nakangiti kong bati nang pagbuksan ko siya ng gate. Good evening, Aubrey. You look ready. So tara na? Balik niya sa akin na saglit muna akong tinignan mula ulo hanggang paa. Ngumiti siya sa akin bago naglakad patungo sa kotse niya at pinagbuksan ako ng pinto ng sasakyan. Salamat sir, sabi ko bago pumasok sa sasakyan. Maya-may sumakay na rin si Sir Travis sa driver's seat, sa kamarahang pinaandar ang sasakyan. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. You don't need to feel nervous, Aubrey. Act normal, okay? Just ask basic questions and that's it. Bumaling ako kay Sir Travis. Tumango ko sa kanya. Hindi ko maiwasang hindi isipin kung sino siya. What his purpose to be unknown. At bakit akong gusto niyang humarap sa kanya. Is he ugly or shy type person? Curious kong tanong. I don't know either, Aubrey. I just do what he requested. Kaswal na sagot ni Sir Travis. Pero alam kong kilala ka niya, Aubrey. Malamang nakilala ko ng lalaki yon dahil akong pinili nito para mag-interview sa kanya. Kumunot ang noo ko. Anong intention niya? Hindi na lang ako nagtanong pa dahil alam ko namang hindi rin alam ni Sir Travis ang sagot.
Ilang minuto pang lumipas bago huminto ang sasakyan sa tapat ng isang gusali. Kumunot ang noo ko nang mapansin ang lugar. Nakakalula ang taas ng gusaling yon. Ibig bang sabihin ang interviewin ko ay may-ari ng malaking kumpanyang ito? Are we here, Sir Travis? Manghantanong ko sa kanya. Nang makalabas ako ng sasakyan, ngumiti siya at tumango. Yeah, we're here, Aubrey, sagot niya. I thought it was a dinner meeting. Usisa ko pa. Yeah, dinner at his company. So, shall we? Hindi na ako umimik. Inilahad ni Sir Travis ang kami papasok sa gusali. Nasa mukha ko pa rin ng pagkamangha. Hindi ko inakala na ganito kalaki ang kumpanya ng kung sino mang lalaking yun at hindi ko maunawaan kung bakit pakiramdam ko may connection ako sa taong yun. Sino ba talaga siya? Humakbang na ako papasok sa malaking gusali at bawat hakbang ko, nakakaramdam ako ng kaba at kakaibang pakiramdam na para bang nakikilala ko ng haharapin ko. Sumakay kami sa elevator at pinindot yon ni Sir Travis sa 20th floor. Tahimik lang ako habang umaandar yon. Hindi ko alam ang iisipin ko o dapat ko ba bang isipin kung sino nga harapin ko. Pero hindi ko maiwasang hindi kabahan at makaramdam ng tensyon. Parang gusto ko nang bumalik na lang ulit sa bahay. Maya-maya pa'y bumukas na ang elevator. Naunang lumabas si Sir Travis at tahimik akong sumunod. Binasa ko pa ang labi ko na pakaramdam ko'y nanunuyo at napapawi ang lipstick na nilagay ko doon dahil sa kaba. Hello sir, ma'am, this way please. Sabi ng magandang babaeng sumalubong sa amin. Sa tapat ng isang pinto, ngumiti ako sa baba at ganun din si Sir Travis. Binuksan itong pinto at naunang naglakad si Sir Travis. Nakita kong tumango si Sir Travis sa baba at saka ito umalis. Agad kong hinanap kung sino man ang naroon. Bumagsak ang paningin ko sa lalaking nakaharap sa labas. Sa isang malaking glass wall habang nasa tenga nitong cellphone at may kausap. Para ako na estatwa sa bultong nakita ko. Pamilyar rin sa akin at ang refleksyon niya. Sa salamin na nagkumpirma sa akin noon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong tumakbo palayo pero hindi ko magawa. Isa-isang bumalik sa isip ko kung sino siya at kung paano siya naging parte ng nakaraan ko. Siyan? Mahina kong bulong na bakas doon ng pagkagulat kapag ko ay nakita kong pagbaba ni Siyan ng cellphone at binulsa yon. Dahan-dahan siyang umarap sa gawin namin at agad na bumagsak sa akin ang mga mata niya. Hindi man lang bumakas ang gulat sa mga mata niya na halatang inaasahan niya ako. Kaya pala ako kinakabahan dahil plano ni Siyan ang interview na to para makausap ako. Kaya pala ayaw niya magpakilala. Ganito na pala siya ka-successful ngayon. Ngumiti si Siyan at lumapit sa amin. Oh, I'm glad you're here. Ani at nakipagkamay kay Sir Travis. Of course, Siyan, it's a privilege for our publication to feature a young and successful director of Rio Group of Company. Masayang sabi ni Sir Travis na puno ng papuri para kay Siyan. Direktor, narating niya kaagad ang posisyong yun sa loob lamang ng isang taon? Kilala ko si Siyan at alam kong puno siya ng pangarap at dedikasyon dahil sa pamilya niya na lahat umaasa sa kanya. No, the privilege is mine, Travis. By the way, how are you? Tanong ni Siyan. I'm good, Siyan, and by the way, I am with our best journalist in publication to do an interview with you. Like you said, I brought Aubrey to do this. Pakilala ni Sir Travis sa akin. Ngumiti si Siyan habang iwas ang tingin ko sa kanya. Bumali siya sa akin na matamis sa mga ngiti. Yeah, Aubrey Salvador, right? You're still the same person I knew. Nakaramdam ako ng inis kay Siyan. Umaakto siyang parang walang nangyari sa nakaraan namin. Ngumisi ako. You're wrong, Siyan. Sir Tuason, I'm not the old Aubrey that you knew. Madiin kong sabi, ngumiti siya at marahang yumuko saglit. Okay, sabi mo eh. Humarap muli siya kay Sir Travis. Let's go to our minibar here in our company. Alam kong gutom na rin kayo so dinner muna tayo before we're going to talk some serious matters. Dagdag pa niya na hindi man lang apektado sa sinabi ko. Maya-maya pa'y bumalik ang babaeng sumalubong sa amin. Hello sir, the dinner is ready. Anunsyo nito. Okay, thanks. Kaswal na sagot ni Siyan. Ibang-iba na siya sa Siyan na kilala ko noon. Napaka-elegante na niyang tignan mula sa suot niya hanggang sa pananalita.
Totoo ngang malayo ng narating niya. Hindi naman nakaiwas sa akin ng gulat at pagtataka sa mukha ni Sir Travis sa mga narinig mula sa amin pero pinili nitong manahimik. Sumunod lang ako kay Sir Travis nang lumabas na kami ng silid at tumungo sa kabilang silid kung saan meron doong ilang table na nakatapat sa labas kung saan kita ang maliwanag na syudad. Sa may counter naman, nandun ang iba't ibang inumin na alak. Umupo kami sa bahaging gilid, malapit sa glass wall, hindi ko magawang tignan. Nandiretso si Sian habang alam kong nakikiramdam lang din siya. Bumaling ako sa pagkain na sa lamesa. Amoy pa lang nun, masasabi kong masarap na yun. Pero wala akong ganang kumain. Let's eat, aya ni Sian. Nagsimula na rin siyang kumain at ganun din si Sir Travis. Aubrey, let's eat. Ani naman ni Sir Travis sa akin. Pilit akong umiti at walang nagawa ko hindi ang kumain at pilitin ang sarili. Siya nga pala Sian, paano man nakilala tong si Aubrey? Usisa ni Sir Travis sa gitna ng pagkain namin. Muntik ako masamit sa tanong na yun ni Sir Travis. Napaangat ako ng tingin at nakita ko nakatingin din si Sian sa akin. Saka ngumiti kay Sir Travis. Magazines are popular nowadays, Travis, and yeah, I've read some magazines at nakikita ko doon. Who is the journalist who wrote some articles there? Ania. And also, she's part of my life, dagdag pa niya. Parang huminto ang paligid sa narinig ko mula sa kanya at ang pagbaling niya sa akin. Bakas ang sinseridad sa mukha niya at ang lungkot doon. Wow, so it means she's the one you're talking about, Sian? Oh, gulat na balik ni Sir Travis. Ngumiti lang si Sian saka bumaling sa pagkain. Tahimik lang ako dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Ilang minuto pa at natapos na kaming kumain. Hindi pa rin ako umiimik habang abala sa pakikipag-usap sa Sir Travis kay Sian. Nahalatang matagal na silang magkakilala. Aubrey, are you ready? Kapag kuway tanong sa akin ni Sir Travis nang bumaling sa akin. Wala naman ako magagawa at isa pa. Gusto ko na rin makaalis sa kumpanyang ito at matakasan ng kabatensyon na nararamdaman ko dahil kay Sian. Pakaramdam ko'y nasasakal ako at muling nasasaktan. Huwag kang kabahan, Aubrey. Ako lang to. Ako pa rin to. Seryosong sabi ni Sian. Saglit ako napatitig sa kanya pero kagading umiwas. Bakit ba sinasabi pa niya sa akin ang mga bagay na yun? Ano bang gusto niyang mangyari? Hindi ako kinakabahan, Sian. Hindi ko lang gusto nakaharap ka. Diretso kong sambit sa kanya. Mukhang kailangan ko munang lumabas dahil sa tingin ko bukod sa interview, marami pa kayong dapat pag-usapan. Hindi pa man ako nakapagsalita para sana pigilan ito, nakaalis na kaagad si Sir Travis sa harap ko tuluyang lumabas ng silid. Humugot ako ng hininga, kailangan kong kalmahin. Ang sarili ko't isipin trabaho lang ito kaya kailangan ko siyang harapin at pakitunguhan. Kinuha kong cellphone at inon ang recorder para mabalikan ko yon kapag magsusulat na ako ng article tungkol sa buhay niya. Pero hindi ako makapagsalita dahil wala akong maisip ni itatanong sa kanya o kung dapat ko pa ba siyang tanungin. Hindi gumagana ang utak ko. Hindi ka ba magtatanong, Aubrey? Pukaw niya sa akin dahil natahimik ako. Kumurap ako, kinalma ko sarili ko. Can you tell us how did you become a successful businessman? From being an HR staff to become a director of a company. Simula ko na halos nautal na. Ngumiti si Sian. Nakasandal siya sa upuan habang nakadikwatro at magkasalikop ang mga palad na nakapatong sa tuhod niya. It wasn't easy at all, Aubrey. Hindi madali ang lahat para sa akin. It is not just a sudden success but a process to success. I work hard for this. I spent almost my time and effort dahil sa pamilya ko na umaasa sa akin at sa kagustuhan kong mabigyan sila ng marangyang buhay. Seryosong aniya. Saglit ako napatitig sa kanya. Kita ko dedikasyon at ang pangarap niya na ngayon ay nakuha na niya. Lumunok ako ng laway at bahagyang yumuko. As a successful businessman, what did you sacrifice for your success? Tiningnan ako ni Sian sa mga mata. Nakita ko sa mukha niyang lungkot. Mapait siyang ngumiti. When I was an aspiring businessman, I thought that when I entered business, I need to sacrifice some part of my life. Yeah, kailangan mo isakripisyo lahat ng bagay na sa tingin mo'y makakahadlang sa pangarap mo. Pero mali ako na pakawalan kita, Aubrey.
Mali ako nang iwan ka because of my ambition to be a successful person. Inisip ko kapag wala ka o ang sinumang babae sa buhay ko, hindi ako madidistract sa pangarap ko pero nagkamali ako, Aubrey. Paulit-ulit kong pinagsisisihan ang pananakit ko sa'yo. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakuha ko na yung pangarap ko, babalik ako para, Sian, stop. Pigil ko sa sasabihin niya. Hindi ko na malayang tumulo ng luha ko sa mga mata. Hindi ko alam ang nararamdaman ko pero may sakit at ligaya doon na hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Aubrey, I'm sorry. I'm so sorry for hurting you in that way. Puno ng emosyong aniya, nakagat kong pang ibabang labi ko. Sorry, Sian. Isang taon, Sian. Isang taon ako nag-iisip habang nasasaktan kung bakit mo ko iniwan nang walang paliwanag. Shit, your sorry is not enough to heal the pain, Sian. Hindi ko na lang sana bumalik dahil ibinalik mo lang din ang sakit na kinalilimutan ko. Tumayo ako. Kinuha kong cellphone sa lamesa at nilagay yun sa wallet na dala ko. Tapos ng interview, Sian. Nang akmang-hakbang ako palayo, naramdaman kong kamay niya na humawak sa braso ko at marana kong hinila at niyakap ng mahigpit. I'm so sorry, Aubrey. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko, Aubrey. Alam kong hindi enough lahat ng ginagawa ko para patawarin mo. Pero please, give me a chance to prove myself again. Para iparamdam kong pagsisisi ko. Kasi mahal pa kita. Aubrey, I still love you at gusto kong bumalik sa buhay mo. Patuloy sa pagtulong luha sa mga mata ko. Gusto kong kumawala sa mga yakap ni Sian. Sinubukan kong itulak siya pero mas sinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa akin. Bitawan mo ko, Sian. Madiin kong sabi. Tinulak ko pa ulit siya at sa huli nakawala din ako dahil niluwagan niya ng mga bisig na nakayakap sa akin. Para saan pa, Sian? Para ba pagtakpan yung tunay mong kasarian kaya gusto mo kong balikan? Hindi ganun, Aubrey. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. I'm not gay. Bi o kung anumang tawag mo dun. Hindi totoo ang nakita mo ng araw na yun. Aniya. Saglit ako na tahimik, umiling ako. No, hindi ako naniniwala. At isa pa, kasal na ako, Sian. Kasal na ako at hindi ka na pwedeng bumalik sa buhay ko. Pagtatapat ko sa kanya. Bakas pa rin ang sakit at lungkot sa mukha ko. I know, Aubrey. I know everything about you at alam ko ring hindi mo mahal si Sydney. Nakinasal lang kayo dahil sa mga magulang niyo. Paano kung mahal ko na siya, Sian? Paano kung mahal ko na lalaking pinalit mo sa akin? Hindi ko na hinintay pa sa Sir Travis nang makalabas ako ng silid na yon, kung saan kasama ko si Sian. Lumabas ako ng gusali at sumakay sa taxi patungo sa lugar kung saan kailangan ko mailabas ang nararamdaman kong sakit ng nakaraan. Hindi ko pa rin magawang alisin ang sakit kahit gusto kong piliting kalimutan yon. Bakit kailangan pa niyang bumalik para gulihin muli ang puso't isip ko? Bakit kung kailang utay-utay ko nang natatanggap ang nakaraan? Saka siya babalik sa buhay ko para ipaalala ulit yon. Bumaba ako sa isang bar malapit sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Tinignan kong wristwatch na suot ko at napagtantong pasado 10:00 na pala ng gabi at wala akong pakialam sa oras. Bastang alam ko kailangan ko uminom para kahit papaano makalimutan kong sakit at malibang ang sarili ko. Pumasok ako sa maingay na silid. Nanunood sa tenga ko malakas na tugtog na nagiging dahilan para mapapikit ako. Kita ko rin sa paligid ang maraming taong nagsasaya doon na para bang yun ang lugar para sa kasiyahang kailangan nila. Tumungo ako sa counter at umupo doon. Kinuha kong cellphone ko, tinext si Alexa para puntahan ako doon. Naisipan ko ring i-text si Mildred para ayaing uminom. Pakaramdam ko kasi kailangan ko sila. Kailangan ko ng ingay at presensya nila para kahit papaano gumaan ang pakaramdam ko. Habang naghihintay, umorder na ako sa bartender ng sarap ko. In fairness, gwapo siya pero wala ako sa mood para bigyan ng pansin ito. Kailangan ko ng alak na magbibigay ng comfort sa akin. Pakaramdam kong bigat-bigat na ng loob ko. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko dahil alam kong sa puso ko nandoon pa rin si Sian. Pero palaging nangunguna ang galit ko sa ginawa niya sa akin. Naramdaman ko pa ang mainit na alak sa lalamunan ko hanggang sa sikmurang nang inumin ko yon. Napangiwi pa ako dahil doon. At maya-maya pa'y nakita ko na si Alex at Mildred na papalapit sa akin.
Hey, okay ka lang ba? Are you aware what time is it now, Aubrey? It's already 10 and you texted me to go here for a drink. Narinig ko malakas na sabi ni Mildred. Tiningnan naman ako ni Alexa na para bang sinusukat ang pagkatao ko. You dress up like that to go here, Aubrey? What's the problem? Ani Alexa. Lumapit sila sa akin at umupo sa magkabilang upuan at pinagitnaan nila ako. Mapait akong ngumiti. I just want to drink. At gusto kong kasama kayo, Alexa, sabi ko sa kanila. Drink? Bakit hindi ang asawa mo inaya mo? Bakit kami? Baka hulugan akong tinignan ni Mildred. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Naku, Aubrey, tandaan mo kapag mag-asawa na, hindi na nag-aaway yan emotionally and physically. Ang away na mag-asawa sa kama, seryosong sabi ni Mildred. Gusto ko na sana siyang batukan kung hindi lang ako seryoso. Yeah, may punto ka naman, Mildred. I like your brain. Natatawang sang-ayon naman ni Alexa. Tigilan niyo nga ako, hindi kami nag-away ni Sydney, okay? I just wanted to drink kasi pakaramdam ko kailangan ko uminom. That's it, okay? Samahan niyo na lang ako, saway ko sa kanila. Bumaling ako sa gwapong bartender. Kuya, may jowa ka? Tanong ko. Nagulat ang lalaki. Ngumiti ako habang natatakan tumingin sa akin ng dalawang kasama ko. I mean, alak nga para sa aming tatlo, yung katamtaman ng tama. Sapat para makalimutan ang sakit ng nakaraan. Makahulugan kong sabi. Aubrey, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Mildred na bakas ang pagtataka. Ikaw pa ba yan? You look strange and crazy, segunda naman ni Alexa. Ngumiti ako kahit hindi yun umabot sa tenga ko. Okay lang ako, ano ba kayo? Kasi nga baka wala pang jowa si kuya, ibebenta ko sana si Mildred. Since she's single and ready to mingle, di ba? Sagot ko. Nagulat naman si Mildred at bumaling sa bartender, pero kagad na nagpuso ang mga mata nang makitang gwapong binata. Kasi naman nahiya ko eh, pabebeng sabi ni Mildred habang iniipit ang buhok sa likod ng tenga nito. Halatang nagpapakyut dahil gwapo na nga naman ang binata. Hoy Mildred, mahiya ka naman, magpakipot ka naman minsan. Saway ni Alexa ang natatawa. Matagal na akong single, Alexa, magpapakipot pa ba ako? Balik nito. Nakita ko namang pangiti-ngiti lang ang lalaki habang nakahanda ng alak para sa amin. Kung sa bagay, you're desperate to get a man to be your boyfriend, di ba? Ani Alexa. Stop! Let's drink hanggang sa malasing tayo, okay? Hindi tayo titigil hanggat hindi pa umiikot ang mundo natin. Saway ko sa kanila. Saktong nilapag ng binatang alak sa harap namin, kaya naman kagad ko yung kinuha at ininom. Napangiwi ako. Kuya, bakit ang pait? Tanong ko pa. Mapait po talaga mamang alak na yan. Parang nakaraan mo na kay pait dahil sa sakit. Balik dito na para bang alam ang pinagdadaanan ko. Kumunot ang noo ko tiningnan ng masama ang binata. May ganon, humuhugot ka? Give me another drink. Yung mas matapang para kayang ipaglaban. Hindi yung bahagang buntot at iiwan ka na lang. Balik ko na seryoso na ang boses. Sigurado ka ba, miss? O bakang tapang na meron siya tapang para iwan ka at hindi ipaglaban? Ani ng bartender. But stop! Just give me a drink. Saway ko dahil masasaktan ako sa sinasabi niya. Dahil yun ang katotohanan. Anong pinagdadaanan mo, Aubrey? At ang lalim ng hugot mo? You look so strange. Puna ni Mildred. Bumuntong hininga ko bago uminom ulit ng alak na ibinigay ng bartender na mas lalong mapait. Nakaramdam agad ako ng hilo dahil sa tapang nun pero hindi ka sapat para malasing ako. Kilala kita, Aubrey. Hindi ka mag-aayang uminom kung walang dahilan. And you wouldn't act like that if you're okay. Matagal na kitang kilala at hindi mo na kailangang magtago. Tell me, what's the problem? Seryosong tanong ni Alexa. Hindi ako umimik agad at hindi rin ako lumingon sa kanila. Ininom ko munang alak sa harap ko. Bumuntong hininga ko at kinagat ang pang-ibabang labi ko. I was just came from the interview with that anonymous person. A successful businessman, full of dedication and dreams. Ang lalaki hindi ko inaasahang babalik sa buhay ko. And I found out that the anonymous person was Ian, my ex-boyfriend who left me dahil sa isang lalaki rin. Simula ko sa pagkakwento na baka sa lungkot at sakit.
What? Si Sian ang lalaking gustong ikaw ang mag-interview? Seriously, Aubrey? Gulat na tanong ni Alexa. What a small world, dagdag pa niya. Wait, naguguluhan ako, Aubrey. Anong ibig sabihin nun? Bumalik ang ex-boyfriend mo and you still affected? You're married with Sydney, right? Kaya bakit napektado ka pa? Husisa naman ni Mildred na naguguluhan. The truth is, we just married because of our families and not because we love each other, Mildred. Pagtatapat ko sa kanya, what? Arranged marriage? Wow, uso pa ba yun sa panahon ngayon? Hindi makapaniwalang reaction ni Mildred. Pero wait, bago ka magtanong, Mildred, I wanna hear from Aubrey what happened with her interview with Sian. Ani naman ni Alexa. Mapait akong ngumiti. Nasa pukong ulo ko habang nakapatong ang siko sa counter. I don't know what to feel right now. Hindi ko alam ang dapat ko maramdaman sa pagbabalik ni Sian. Nasasaktan ako dahil sa nakaraan pero alam kong may lugar pa rin siya sa puso ko. Hindi ko na malayang pumatak na pala ang luha sa mga mata ko. Ang komplikado ng lahat, kung kailan utay-utay ko nang natatanggap ang nakaraan na wala na siya sa buhay ko. Tapos babalik siya para sabihin bumalik siya para balikan ako. Shit, hindi na lang sana siya bumalik. Aubrey, narinig kong banggit ni Alexa. Kasunod ang paghimas niya sa likod ko ng marahan. Hala Aubrey, hindi ko alam. Anong gagawin natin? Taranta namang sabi ni Mildred. Pinahid kong luha sa mga mata ko. I'm okay. Kaya ko to. Kinaya ko ngang wala siya sa loob ng 1 taon, di ba? Sabi ko. Let's just drink, Alexa. Mildred. Pakalasing tayo hanggang sa makalimutan ng lahat. Tumawa pa ako pero bakasan lungkot at sakit sa boses ko. Aubrey, nandito lang kami. You can cry. Pwede kang umiyak hanggat mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon. Pero alam kong kakayanin mo yan. Kailangan mo lang pag-isipan ang lahat at gumawa ng desisyon. Kung ano mas makakabuti sa'yo. Sambit ni Alexa. Tama si Alexa, Aubrey. Nandito lang kami. Hindi mo naman sinabing may ganyan kang pinagdadaanan. Sana man lang kinuha ko na lang yung iba, di ba? Saka hayaan mo na. Ibigay mo na lang sa akin si Sian. Successful businessman na pala siya eh. Tumawa si Mildred. Joke, sabay niya. Kinuha kong alak sa harap ko at inom yon. Tara, inom tayo, sabi ko sa kanilang dalawa. Cheers! Itinaas ko pa ang baso ko at ganun din silang dalawa. Naramdaman ko ng tama ng alak sa katawan ko. Kahit papaano'y pakaramdam ko'y gumaan ang bagay na mabigat sa loob ko. Sa tulong ni Alex at Mildred, nagpatuloy lang kami sa pag-inom habang tumatawa sa mga sinasabi ni Mildred. Niloloko pa nito ng gwapong bartender na iuwi na raw nito. Hindi ko na malayan na parami na palang alak na nainom ko kaya pakaramdam ko'y umiikot na ang paligid ko. Ano ang gagawin ni Aubrey ngayong umamin na si Sian? Napalabas lang ang lahat na nakita niya at hindi siya bakla. Magawa kaya niyang balikan si Sian? Ano ang gagawin ni Aubrey sakaling magbalik ang dating babae sa buhay ni Sydney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.